Pinaalis ng Taiwan ang dalawang barko ng China sa Pratas Island, mga tol, no? Muling uminit na naman ang mga kaganapan dito sa South China Sea. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ibang klase talaga tong Taiwan, mga tol. Maliit man silang bansa pero pumapalag. Well, Chinese din naman kasi sila. Pareho naman talaga silang Chinese. No, hindi naman sila Taiwanese talaga eh. Republic of China nga ang tawag sa kanila, di ba? So totoo lang, mga tol, isa lang naman talaga lahi niyang mga yan eh. Pero dito makikita natin, bagamat maliit sila, handa nilang ipaglaban yung pinaniniwalaan nilang karapatan nila at pinaniniwalaan nilang tama. Hindi sila umaatras kahit na malaki ka pa, hindi sila natatakot, no? Panoorin natin tong balita mula rito sa UNTV News. China Coast Guard 3501. Listen up, China Coast Guard 3501. This is Taiwan's water. This is not your water. You don't belong here. You don't belong here. Ooh. Turn around and leave now. Dapat ganun din yung sinasabi natin sa kanila, no? Pag nasa loob sila ng West Philippine Sea, no? You don't belong here. No, go back to your territory. Pinaalis ng Taiwan Coast Guard ang namataan nitong Chinese Coast Guard vessel at isang oceanographic survey ship malapit sa Pratas Island, isang islang kontrolado ng Taiwan sa hilagang bahagi ng South China Sea at matatagpuan sa pagitan ng Timog Taiwan at Hong Kong. Oh, kontrolado na pala ng Taiwan yan. Ayon sa Taiwan Coast Guard, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakitang magkasabay na kumilos ang Chinese Coast Guard at isang research vessel sa isang operasyong malapit sa nasabing isla. Giit ng Taipei, sinusubukan ng China na lumikha ng mali o artipisyal na impresyon na may jurisdiction ito sa mga karagatang sakop ng Taiwan. Oy, same movement, no? Same strategy. Ang ginagawa nila rito sa atin. Agad na nagpadala ng mga barko ang Taiwan upang bantayan at harangin ang mga sasakyang pandagat ng China. Ayon sa Taiwan Coast Guard, sumagot pa ang Chinese Coast Guard na nagsasagawa ito ng law enforcement operation at sinasabing ang kinabukasan ng Taiwan ay nasa national reunification Uy, o muling pagkakaisa sa China. gumaganon pa sila. Sagot naman ng Taiwan, hindi dapat gamitin ng China ang mga operasyong ito upang takutin o ipakita na may kontrol ito sa nasabing mga karagatan. Well, hindi natin alam kung kailan mangyayari ha. Pero ang sabi kasi, di ba, by the year 2027, dapat daw nasa kamay na ng China etong Taiwan. Hindi naman nila makukuha yan ng basta-basta lang eh. Hindi naman nila makukuha yan ng akin na yan, ng ganun. Magkakaroon talaga ng sigalot at posibleng mauwi pa sa gera, mga tol. At yan din yung isa sa mga pinaghahandaan ng ating sandatahang lakas, ng ating mga otoridad. Dahil syempre marami tayong OFW dyan eh. Kailangan mapagplanuhan nila at mapaghandaan. Unang-una, paano ililikas yun. Hindi mapaghandaan kung paano tayo makikisali sa gera. Kasi talagang medyo, mga tol, masalimuot na bagay yan at hindi natin dapat pinapakilaman yung mga tungkol dyan. Pero ang pangamba rin ng iba is baka madamay nga tayo kasi masyado tayong malapit dyan eh. Tapos meron pang mga US asset dito sa Pilipinas na posible daw targetin, no, ng China. Wag naman sana. Pero ito yung isa sa mga pinaghahandaan ngayon ng ating mga sundalo. Kapag naganap na nga etong sinasabing Chinese invasion o China invasion dito sa Taiwan. Naku po. Samantala, lalo pang lumala ang sitwasyon nang maglunsad ang China ng hiwalay na maritime law enforcement operation sa mga karagatan sa silangan ng Taiwan. Ayon sa Beijing, tugon ito sa nakatakdang pag-uusap ng Japan at Pilipinas hinggil sa pagtatakda ng maritime border sa kanilang mga exclusive economic zones. Wow. Damay pa talaga tayo, di ba? Sabi sa inyo posible talaga tayong madamay eh. Mariing tinututulan ng China ang planong negosasyon at iginiit na may karapatan ito sa mga nasabing karagatan. Ngunit pinasinungalingan ito ng Taiwan at sinabing wala umanong soberanya ang China sa mga tubig sa silangan ng isla. Dahil dito, nagpadala ang Taiwan ng 7 patrol vessel upang subaybayan ang mga kilos ng mga barko ng China. Ang problema naman kasi dito sa China is wala naman silang ibang kinikilalang bansa eh. Hindi nga nila kinikilala international law eh.
Nababanggit lang nila international law kapag pabor sa kanila eh. Pero kapag hindi pabor sa kanila, hindi nila kinikilala yun. Di ba meron ng batas na para maiwasan yung mga kolisyon, yung mga banggaan dito sa dagat? Alam nila yun eh. Huwag kayong lalapit sa amin. Kailangan irespeto ninyo yung mga ganitong klaseng rules, ganitong klaseng batas para maiwasan ng mga banggaan. Pero kapag sila ang lumalapit sa atin, actually hindi nga lumalapit, talagang binabangga mismo tayo eh. 'Di ba? Nawawala sa kanila yung ganong klaseng batas at yung ganong klaseng mga patakaran sa dagat. Kinakalimutan nila na sadya. Tapos sinasabi nila, mayroon silang soberanya dito, diyan, doon, lahat. Buong South China Sea mga tol, dahil nga may nakalagay na China, South China Sea, feeling nila talagang parte na yun ng kanilang bansa. Paano ko nasabing parte ng kanilang bansa? O di ba nitong nakaraan, naglayag yung atin nito coalition. Di ba? Nasa 100 nautical miles pa lang mula rito sa ating baybayin o mula rito sa ating bansa, 100 nautical miles pa lang. Di ba nagpalipad sila ng drone? Tapos sabi kailangan na daw mag-register doon sa Civil Aviation Authority ng China. Bakit? Nasa China na ba tayo? Nasa China na ba yun? Bakit kailangan na agad mag-register sa kanila? Sa madaling salita, mga tol, etong mga karagatan na to, pati yung himpapawid, pati yung airspace, hindi nila inaangkin as may sovereign rights lang. Inaangkin nila as talagang teritoryo nila. Ganun sila kalala. Ganun katindi. Diba? Kaya talagang dito sa rehiyon natin kung magkakaroon man ako, sa palagay ko lang kung magkakaroon man dito ng gera, kung magkakaroon man ng kaguluhan, malamang sa malamang sila talaga pagmumulan yan eh. Ayon pa sa Taiwan Coast Guard, nananatiling may standoff o tensyon sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng magkabilang panig. Sa hiwalay namang pahayag, binatikos ni Taiwan National Security Council Secretary General Joseph Wu ang mga kilos ng Beijing. Ayon kay Wu, ang mga hakbang ng China ay isa umano sa mga pinakabagong halimbawa ng pagpapakita ng puwersa at paglikha ng tensyon sa rehiyon. Matatandaang matagal Sila talaga lumilika ng tensyon. nang inaangkin ng China ang Taiwan bilang bahagi ng teritoryo nito, bagay na mariing tinatanggihan ng pamahalaan sa Taipei. Noel Polyarco, humahata Diba? Napakalupit, napakatindi. Again mga tol, hindi natin sila kaaway sa ibang aspeto, sa ibang bagay, hindi naman natin talaga sila kaaway at wala naman tayong balak makipag-away sa kanila. Dahil para tayong bumabangga sa isang tangke. 'Di ba? Pagdating sa military budget, talagang wala pa tayo sa kalingkingan ng budget nila. Pagdating sa laki ng army, wala pa rin tayo sa kalingkingan ng army nila. Pagdating sa bilang ng mga tao, wala rin tayo sa kalingkingan ng bilang nila. Nasa 100 million plus lang yung populasyon natin, sila nasa 1.4 o baka mas pataas na 1.4 billion. Napakalaking bansa nito mga tol, napakaunlad. Kahit sabihin nating low class yung kanilang mga produkto ganyan. Siguro yung ibang produkto pero pagdating sa technology, aminin man natin o hindi, talagang medyo maunlad mga tol yung teknolohiya nila. World class kumbaga. Punta ka lang doon sa Shanghai o kaya manood ka lang ng mga video doon sa Shanghai. Ibang-iba talaga, parang nasa futuristic na ang datingan mga tol. Yun nga lang. Ang problema kasi natin dito mga tol, bagamat nakakabilib yung kanilang teknolohiya, nakakainis naman yung kanilang ginagawang pag-angkin sa mga teritoryong hindi naman kanila. Diba? Hindi lang Pilipinas ang nakakaranas niyan. Halimbawa, ito na lang pinapanood natin. Nararanasan din yan ng ibang bansa. Medyo may kasamaan lang talaga sila sa pag-uugali sa pagdating sa bagay na ganyan. Ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.